Guys, welcome dito sa Rasan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. For collective. The world in reverse. You're starting a new cycle, a new beginning, a new chapter. May nag-close kasi na cycle sa buhay mo. May nag-close. There's ending and there is a new beginning. You will start a new life, a new path na. It's new. What's with the world here in reverse pa? Nawala ng conflict sa buhay mo, wala ng mga superior na tao. Yun ang sisimulan mo na wala ng parang nagmamataas, nagmamagaling, yung parang naging malupit sa'yo na gustong kunin ang sa'yo. They want to take yours and then yung magmukha kang kawawa. Yun, wala na yung mga ganun tao, mga superior, yung mga feeling mataas, ganun ba? Feeling may authority na hadlangan ka, pigilan ka, harangan ka sa way mo, sa path mo, blakan ka, mabuli ba ng mga tao? Yan, mabuli, mga superior, yan, mawala na yan sa buhay mo. Nawala na mga ganyan. Bakit? At ano pa tong new beginning na to? Yung the world in reverse. Yan na yung umpisa ng buhay. Hindi ka na malulungkot. Hindi ka na yung kawawa ba? Dahil ma-recover ka na sa ginawa nila na yung kinawawa ka nila, guys. May naging malungkot ka, naging matamlay ka kasi kung ano meron ka, binablock ka nila. Sinasadya nila talaga na palungkutin ka para maging hopeless ka na lang, walang mangyari sa buhay mo, mga ganun ba? Kasi ano yung mga tao na to? Evil? Mga evil? Hindi. Mga ano yan sila, mga superior. Mga ano ba yan sila? Tao ba yan sila? Yung mga humaharang sa'yo, sa path mo, yung walang bablak, tao ba yan sila? Tingnan natin kung mga tao sila. Tao sila, guys. Mga hindi man sila evil, mga superior yan sila, guys. Mga bully. Ayun, mga mahilig man challenge. Mahilig sila man challenge. Mga bully, mahilig man challenge. Gusto nila talagang pigilan ka o yung ibang tao din. Ganon sila. Parang yun ang focus nila. Yung pigilan, hadlangan yung iba. Mga ganon ba? Mga
foolish, mga foolish. Yung term dyan, mga foolish sila, mga foolish. Mga foolish sila, guys. Yun. So, ang term sa kanila. Yung foolish, kabaliktaran ng wise. Kita nyo, bakit foolish? Isa yan sa sign ng foolish na tao o mga tao. Yung ganyan haharangan ka nila. Bakit sila ganun sa'yo na gusto ka nilang harangan? Adlangan, pigilan, buong makipag-challenge sa'yo dahil na-insecure sila sa'yo. Na-insecure sila sa'yo. Dahil may kulang daw sa kanila. Parang yung nakikita nila sa'yo, wala sa kanila. Mga ganun ba? Hindi sila masaya sa buhay nila, malungkot sila, hindi sila makontento. Mga ganun sila, guys, eh. That's why. Pero, yun na tayo, umpisan mong buhay mo, wala na yung mga ganyan tao sa buhay mo. Wala namang challenge sa'yo, wala nang mga yung maghangad ng conflict o yung magkaroon ng yung makipag-ano ba sa'yo, pataas-taasan. Yung mga ganun ba? Yung wala na mga gustong kontrolin ka o pigilan ka. Mga ganun mga tao. Ano ba ang darating sa'yo? Ay, wait lang. Anong darating sa'yo? There's a new beginning sa buhay mo. Guys, stability, fame, and itong deceitful na person, umiiwas to, guys. May parang nag-hide, may tinatago. What's with the Seven of Swords here? Komportable yung buhay yung darating sa'yo. Natigil yung ano nito, nahinto, natigil yung pag ano nito, pag offer panliligaw o pag offer ng ino-offer niya sa'yo, relationship, hindi nagkaroon ng growth kasi iniiwasan niya, tinatakas-takasan niya, hindi siya nagseryoso, parang naging selfish siya, and parang naging deceitful, parang naglalaro, hindi seryoso, matrix. Yan ang darating sa'yo na mapapangasawa mo ba yan? Ang tao na yan? Hindi mo siya mapapangasawa. So may ganyang tao pa na darating sa buhay mo na interesado sa'yo kung kaya ganyan, kung kaya darating siya sa buhay mo. Interesado. Hindi siya interesado sa'yo. May gusto sa'yo. Yung Seven of Swords na yan. Tingnan natin. Wala siyang may gusto. Ano yan? Nagbabalak ng gawan ka ng deceit, scheme. Nagbabalak siya na gawan ka ng deceit at scheme. Hindi yan siguro opposite sex ba? Na mag-succeed siya na gawan ka ng deceit at scheme. Puksain sana ng Diyos yan. Dahil napaka-deceitful at ma-scheme at pinag-initan ka niya. Na-insecure yan sa'yo kung bakit gawan ka niya ng deceit at scheme. Na-insecure siya sa'yo, guys. Puksain sana siya ng Diyos.
Baka sana yung kasamaan niyan, kaibigan niya. Hindi na sana hayaan ng Diyos na gawin yan sa'yo. Tapusin na sana ng Diyos ang kasamaan niyan. Matagal na bang gumagawa ng deceit at scheme sa'yo yung Seven of Swords yan? Very selfish o matagal na greedy. Ang greedy siya, selfish. May gusto siyang kunin sa'yo. Oh, maskim, deceitful. Witch ba to? Yung Seven of Swords yan. Witch yan siya. Witch pati siya guys. Kaya nakagawa ng maskim at deceit sa'yo. Through that siguro sa mga witchcraft na ginagawa niya sa'yo, doon siya. Gusto niya agawin. Gusto niya mapasa kanya lahat na meron ka. Sana puksain na siya ng Diyos. Mapuksa na sana yan. At tulan na ng Diyos yan. Para hindi na siya makapang-harm sa'yo. Hindi na siya makagawa pa ng deceit sa'yo at evil. Witch yan eh. Kampo ng kadiliman yan guys. Evil yan siya. Ito. Evil yan. Iba naman itong mga nag-challenge lang sa'yo na yan. Mga foolish. Ito evil to. Witch na to eh. Kaya evil yan siya. Oh. Parang narcissistic pa yan. Psychopath ba to? Itong Seven of Swords na yan. Psychopath yan siya. Cunning. Cunning guys. Psychopath nga siya guys. So, kaya hindi yan siya magbago. Kahit makapanood pa yan dito ng mga videos. Hindi yan sila nagbabago guys yung mga psychopath. Tatawanan lang nila yan. Kasi ang paniniwalaan nila yung mga lies nila. Yung mga gawa-gawa nilang kwento sa utak nila. Yung mga mahilig kayang gumawa ng mga stories, yung mga yan eh. Yung ginagawa-gawa lang nila. At ganun din yung sa iba, gagawa sila ng mga istorya, kwento, kasinungalingan, manipulation, na akala mo ay paniwala ba. Ganun yun sila, napaka-manipulative at pati yung sarili nila, paniniwalain din nila sa mga kasinungalingan nila at sa mga ginagawa nilang kwento sa sarili nila. Ganun sila. At malabo talagang magbago yan sila. Ganun yun sa studies sa Amerika na hindi yan sila nagbabago. At ayaw nilang magbago niyan. Kaya sabi ng angels no, nag-guide sa akin. Dati pa, yung mga psychopath talaga sa impyerno yan sila mapupunta. Dahil sa kanilang pagiging evil. At hindi sila nagbabago. At talagang ano sila, parang piste sa lipunan. May term yun eh. Hindi lang piste yan tawag yun. Para sila mga predator guys. Social predator. Napaka-evil ng nature nila. Evil. Yan. Wala silang empathy. Wala silang awa. Hindi sila makaramdam ng empathy. Wala silang ganon. Kahit sa animals, kahit sa kapwa nila tao, kahit bata pa, wala yan silang empathy. Hindi din sila nakakonsensya kung gawan kanila ng deceit scheme, kung naging unfair sila, hindi nila iniisip yun na naging unfair sila, na hindi tama yung ginagawa nila. Kasi ganun talaga yan sila. Tuwang-tuwa yan sila, katuwaan nila yan. Nai-enjoy nila yung pang-harm at paggawa ng deceit schemes. Sa iba, tingin nila napaka-wise nila, napakatalino nila, brilliant yung isipan nila sa mga nagagawa nilang schemes. At evil. Pero ang totoo, foolish yung mayan. Walang wisdom ang psychopath. Kasi ang mga wise na tao, may empathy yan. Dahil sa God galing yan eh. Ang may wisdom na tao, may sense of right and wrong. Marunong magtimbang-timbang. May natututunan. May
nagigain, no, yung wise na tao, may nagigain ng wisdom, may na-acquire ng wisdom sa kahit anong situation. Pangyayari, experiences niya, pero yung mayan, parang, walang natutunan yung mayan. Puro ka-foolish yan. At yung wise na tao, hindi yan mahilig magsinungaling. Hindi yan gagawa-gawa ng kwento nila. Kung ano lang yung totoo. Mahiya yung taong wise na gagawa-gawa ng kwento eh. O yung magsinungaling. Kahit sa sarili niya, mahiya siya na gagawa siya ng kwento. Ganun po talaga yon. Pero yung foolish ay sanay na yan sila na magsinungaling at gumawa ng kwento. Pero kung meron pang mga tao na mahilig magsinungaling, no, you can change yourself na maging totoo sa sarili nyo. At huwag nyo lang utuin yung sarili ninyo, ganun. So, kung meron pa, no, kasi iba-iba naman yung nanonood dito. Iba-ibang tao naman, no. Kung meron pang ganun, teach yourself and discipline yourself. Control that habit na pagsisinungaling at yung paggawa-gawa ng kwento. Yung nagtitel ng lies at yung mga taong gumagawa ng stories nila. Yung mga stories ba na gawa-gawa lang, walang binabasihan, walang katotohanan. Yung mga ganun ba? At yung ginagawa nila kasinungalingan. Basta kasinungalingan, alam niyo na yung kasinungalingan, di ba? Pag nagsisinungaling. Stop that. Huwag niyong gayahin yung devil. Kasi sa devil yun eh, mahilig magsinungaling. Di ba? Sa God, pag sa God ka, side ka ng God, hindi ka magsisinungaling. So sa mga ganun na mahilig magsinungaling, ay tigilan nyo, wala kang mahita dyan. Foolish yan. It's foolish, no? Yan ang isang sign ng foolish. So pag tinigil niyo yan, hininto niyo, dinisiplina na ninyo yung sarili niyo na you're not allowing to be a foolish person and na negative yung habit ninyo na magsinungaling, ganon, ay makikita ninyo yung change sa inyo. At hindi nyo kailangang manipulahin yung iba sa mga gumagawa pa dyan ng mga ganun. Change yourself, control and discipline yourself. Yun. And makikita ninyo na may mga malaking magbabago, may mga malaking mag-transform sa inyo. At instead na maging foolish kayo, ay maging wise kayo, no? Para bang madali nyo na ma-determine yung tama sa mali, yung good from evil, para ma-develop na sa inyo yung good judgment na ma-build sa inyo yan, na magkaroon kayo ng good judgment na sa mga ganun, ha, sa mga kasi kung sige kayo sinungaling sa mga nagsisinungaling pa dyan at kagawa ng kwento, masasanay kayo, mahirapan na kayo mag-identify pati ng kung ano yung totoo sa hindi totoo. Mahirapan na kayo mag-identify, mag-determine ng tama sa mali. Ganun yun. Sa mga gumagawa lang na kasi iba-iba po yung nanonood dito. So, ayan. Ano pa ang darating sa'yo? Ito guys, fame to guys eh. Fame. Kaya siguro gagawa siya ng deceit din. Ayaw niya maging famous ka. Bakit alam niya ba na maging famous ka? Alam nito na maging famous ka, nayayaman ka, o maging stable yung buhay mo. Alam niya guys. Kaya ang gusto niya, layuan mo yan. At ang gusto niya pistihin ka para ang gusto niya layuan mo yung nakatadhana sa'yo o yung para sa'yo o para sa'yo
yung para sa'yo, Empress. Na mapapasayo na ang lahat ng all good things in life. Matrak mo yung all good things in life. A beautiful life, a good life, a peaceful life, abundant life. Na many people will love you. A lot of people will appreciate and love you. Sinasabotahe ka niyan. Kasi alam niya mangyayari sa'yo to. May ginagawa yun siyang trick scheme. Bakit ko nalalaman yan? Dahil naka-acquire ako ng wisdom based sa mga na-experience ko din at sa experiences ng iba. Kasi yung iba talaga ma-scheme, matrix at may mga deceit yan silang ginagawa. May panabutahe. Lalo na yung mga witchcraft na ginagawa nila, pwede nilang manipulahin yung isip mo. Pwede nilang katulad ng mga guys ba? Merong mga katulad ng budol-budol doon sa Iloilo ba? Budol-budol tawag nila doon. Budol-budol gang. Ay, parang ganun. Budol-budol daw yun eh. Yung may ginagawa sila sa tao na mapasunod nila nang wala sa sarili. Tapos ibibigay ng tao yung mga alahas nila sa kanila. Pera, ganun. May ginagawa silang mga ganun. Yun na yung mga evil, guys. O kaya ay pwede kayang diktahan, pwede yung pabulong nilang ginagawa, palipad hangin, o kaya sindan ka nila ng demonyo para kontrolin ka, pati isipan mo, para i-restrict ka, pigilan ka, o manipulahin yung isipan mo. Ganun yung mga ginagawa nila, guys. Ganun po yung ginagawa ng mga evil. So, kung mahilig din kayo gumawa ng mga witchcraft, pumasok kayo sa ganyan, tigil nyo na yan, guys, kasi that's evil doing. You know what? Nasa Biblia yan. Sinabi ng God, di ba? Nasa Biblia yan. Yung mga witches daw, patayin ng mga manggagamot. Pinapapatay niya sa mga manggagamot kasi naghahasik ng lagim. Kasi kahit na sabihin mong tao, sa kadiliman, pumapanig na sila sa kadiliman. Kadiliman, evil, kadimonyohan yung ginagawa. Nakontrolin mo yung kapwa mo, influensyahan mo, o ano yung isip, guluhin, that's evil. Sa mga immature pa dyan na parang ang tingin na ilaro or hindi po laro yan. Pwede pumapunta sa impyerno kaluluwa ninyo at kadalasan sa impyerno po napupunta kaya hanggat maaga pa tigil na at magrepent at magbago sa mga pwede pang magbago. Sa mga gumanti lang ay pwede pa kayo magbago at kung nagpadala kayo sa inggit, insecurities, magbago na kayo. Yun. Tapos huwag nyo nang pakinggan yung inggit, insecurities kasi iba-iba yung nanonood dito. Kung mayroong mga ganun pa na nagpapadala sa insecurities at inggit, kung kayo nakagawa ng deceit scheme, evil at manipulation at gustong kontrolin yung iba o i-harm ang iba, huwag na kayo magpadala sa mga ganong naramdaman, mga ganong kung pairalin yung pagiging selfish, wag po sundin yung ganun. Pero wag natin hayaan yung sarili natin na i-take advantage at abusuhin ng iba. We have the right to defend ourselves and to protect ourselves at kung anong meron tayo. Diba? Ganun yun. Yun lang. Madami pa yan. Yun lang muna. Haba yung reading. Ano pa ang darating sa'yo? Tingnan natin dito sa isang card.
Ano pa ang darating sa'yo? Malapit ang darating sa'yo o soon na darating sa ano po ba yun? Ano ba yun? More clarification with this. Yung darating sa'yo. Your mission. It's your mission. Kung ano yung purpose or mission or your destiny, pati yung destiny mo, yun yan ang nakadestin sa'yo, and nakatakdang oras sa'yo, your mission, your purpose, yung makikita na kung ano yung yung purpose mo dito sa mundong to, kung bakit ka ipinanganak. Makikita na yung totoong ikaw. At para ba naka-blindfolded ka na na-experience mo yung nagdurusa ka, nahirapan ka, na may mga sacrifices ka. Ganon. Hindi naman. Na may pinagdaanan ka lang na transformation. Yan. May pinagdaanan kang transformation kung kaya parang nakapiring yung mata mo. No? Kasi parang nasa loob ka ng itlog. So, ibig sabihin yan, dumadaan ka sa transformation, may mga transform, may nagbago sa'yo. Pero makalabas ka na ba dito sa itlog na to? Ganon? Makakalabas ka na daw sa itlog na yan. Parang naka-chain ka dyan sa loob ng itlog na yan. Parang nasa loob ng itlog na hindi ka nakalabas pa dyan eh. Na nakabalot sa yung shell ng itlog. Ikaw ay nasa loob ng itlog. Ikaw tong bata na to. Parang ganon. Yan. Parang ikaw to na may chain. Hindi ka makaalis sa loob ng itlog kasi nasa loob ka ng itlog. Ganon. Yung destiny mo magkakaroon ng union sa inner person mo. Makikita na kung ano yung tunay mong tunay na dahilan kung bakit ka nabuhay sa mundong to, because of your purpose, your destiny, or your mission in life, kung ano ka talaga as a person. But it doesn't matter na kung ano ka talaga. Ang importante ay mangyari na yan. At mangyari na, mag-umpisa na yung kung ano yung naka-destin sa iyo. Union with a person ba yan? Union with a person? Upright ba yan? Ay, hindi. Hindi siya union with a person. Merong ma-unite ka with the Holy Spirit. Ma-unite ka with the Holy Spirit. With the Holy Spirit, yun ang union pala. With the Holy Spirit, union with the Holy Spirit. And then mag-umpisa ka nang nakadestin sa'yo. Kung ano man yung destiny mo. Anong related sa destiny mo? Anong gagawin mo? Ano ba yung destiny mo o connected sa destiny mo? The Father, na magkaroon ka ng connection with the Father in heaven, with the God. Hindi. Hindi connection. Communication with the God. No. Na maging messenger ka ng God, gano'n. Messenger ka ng God kasi number 5 is communication. So, messenger ng God. Yun ang related sa iyong mission or purpose. Maging messenger ka ng God. Para bang prophet, maging prophet ka. Sa panahon ngayon, madami yan yung ginagamit. Hindi prophet, kundi messenger ng God. Messenger. Iba yun. Sugo, yung tinatawag na sugo, kasi yung English na sugo guys, messenger, search ko yan eh. Sugo ba? Sugo. Sugo nga, maging sugo, see? Perception. Sugo ng God, messenger ng God.
Yun ang sugo, guys. Para bang, yun ang tinatawag na sugo. Search nyo sa Google. May iba pang term dyan, parang representative ng langit, no, dito sa lupa na to. Representative ng langit sa lupa na to. Si Catherine Creek sugo, yan o. Sabi ng God sa akin, isa yan sa sugo, si Catherine Creek. Kaya di ba nakapagpagaling siya ng may mga sakit. Pero iba-iba naman kasi yung mission. At siguro yung nakatakda sa mga sugo, ganun. Sa kanya yun, pagaling siya, di ba? Iba-iba naman yan. Madami din na kahit hindi sugo ay nakapagpaalis ng mga demonyo, di ba? Kung napanood niyo yung mga videos ni Catherine Creek, talagang makita niyo miracle. Kahit mga bulag nakakita, kahit na pilay nakakalakad, napapalakad, no? And yung mga yung hindi makapagsalita ay nakakapagsalita na, no? Nagawa niya gano'n. Yun ang kung kaya yun nga yung kanyang mission, yun ang kanyang purpose kung bakit siya pinanganak. Pero matindi din yung pinagdaanan niya. Siyempre, bago siya nakagawa ng mga miracles, madami pa nagagawa niya na pati yung mga sakit na pati yung mga disorder na tatanggal niya yun na nahihil niya. So, pwede ding magbago for sure yung mga psychopath. Magpagamot kay Catherine Creek, wala imposible. Kung gusto niyo talagang magbago, kung gusto niyo talagang ma-save na wala yung disorder na yan sa inyo, o psychopathy, para mag-iba na yung view ninyo, yung isip ninyo, the way you think, no? Ganon. Sa may mga disorder, sabihin niyo na, ganito may disorder ako, be frank, don't be shy, no? Don't be ashamed kung anong problema ninyo sa buhay ninyo. Be true, be honest. Yan. So, ayan. Kasi pag gumaling kayo, nawala yung mga disorder, sa may mga ganun, no? May psychopathic disorder or sociopathic disorder. Lalo't yung psychopathic disorder ay inborn yan siya. Kadalasan hereditary pa. Pero pag mga sociopath ay nabuild lang yan siya. Influence ng environment, at dahil sa may mga trauma yan ang pinagdaanan yung mga sociopath. Yung psychopath inborn or kaya nabagok ng ulo niya ng bata pa. Naapektuhan yung kanyang amygdala. Yung ganun, na nawala na siya ng empathy. So, ayan, doon. Kasi, ako, parang iba yung akin. Yung kay Catherine Creek, yun ang kanyang mga nagagawa, guys, no? Kasi, kanya-kanyang role yan kanya-kanyang mission. At, tingin ko iba-iba yung mission or purpose ng mga sugo, ganyan. So, ganyan ang mga nagagawa ng mga sinugo. At yung sugo, galing yan sila sa langit. Ganun ang sugo. Na pinanganak bilang tao dito sa lupa. Tapos, yun gagawin nila yung mission nila sa nakatakdang oras. Nag-umpisa na sila ng mission nila after nilang dumaan sa preparation. Ganon, yung may preparation na tinatawag dyan. Na ready na sila. At nako guys, mahirap ang pinagdadaanan din talaga. Bata pa lang yan ay parang tinitrain na ng mga ganon. Ganon po ang sugo. Pero meron pa mga chosen ones, no? Meron pa. Mas madami ang chosen one
Di ba libo yan siya, yung chosen one. Ewan ko lang sa sugo, konti lang sugo, hindi naman ganun karami, hindi sila marami, konti lang. Ano ang pagkaalam ko dyan guys. So ayan. Union with the Holy Spirit. Kasi maging messenger ka pala ng God. Like me, messenger ng God. Makakausap mo ng God. Parang ganun ba? Parang magkaroon ka ng special communication with God. And mabibuild yung faith mo. Meron kang mga pagdaanan na atakihin ka ng mga evil forces, mga witches. Kasi sinususulan na yun sila ng mga evil forces ng mga, atakihin ka. Kasi kasama yun sa mga preparation ng sugo. Ewan ko lang sa iba na sugo kung na-experience niyan. Ganun talaga yun. Wait lang. At malakas yung perception mo, lalakas yung perception mo, yung senses mo, pakiramdam mo. Lahat ng senses mo. Kasi gagamitin mo yan. Marunong ka na mag-acquire ng wisdom. Actually, habang bata ka palang marunong ka na talaga mag-acquire ng wisdom. Kasi bata ka palang tinitrain ka na yan. Kasi hindi basta-basta ang iyong magiging mission, purpose, or nakatakda sa'yo sa buhay pag mga sugo ka. It's more on spiritual. Hindi lang siya practical na yung yayaman ka. Hindi ganoon. More on serving the God. And doing the God's plan. O ano yung inutos sa'yo ng God na gawin mo. Ganun ba? Ganun po ang sugo. So first reading. Ito. Unang reading natin ngayong araw na to. So, ayan. Search nyo na lang kung ano yung sugo. May term pa dyan, ambassador. So, ibig sabihin, ambassador ng langit, no? Ambassador, representative ng langit dito sa mundong to, dito sa lupa. Ganun. Messenger, galing sa langit. Ganun. Ganun siya, guys. Of course, gamitin mo yung mga na-acquire mong wisdom, na-accumulate mong wisdom, knowledge. Kaya, may mga pagdaanan ka na mga kahit ayaw mo naman na pagdaanan, kailangan mo mapagdaanan yun, kailangan mo ma-experience. At yung mga experiences ng iba, you will learn from it. You can acquire wisdom from it, from those experiences ng iba. And yung observation mo, observe ka. Nakikita mo yung mga hindi nakikita ng iba, ng mga nagaganap, mga nangyayari, behind the closed doors, yung mga ganan. You can acquire wisdom from it, no? So, ganun. Kasi magagamit mo yan siya. Yan na yung mga tinatawag na preparation, kasama na yan sa preparation. At sa divine plan. Yan, dumadaan ka pati sa divine plan pagka ganyan. So, kahit yung mga angels na sabi yan, isa si Catherine Creek sa sugo. Ang God din, sinabi sa akin. Yun ang isa daw sa sugo, si Catherine Creek. Noon pa yun. Kaya may times no na kinuhaan ko siya ng reading din pati Kasi dahil sinabi na sugo nga siya. Na sinabi ng God na sugo din siya. Yun ang isang sugo. Kaya kinuhaan ko siya ng reading noon. Sa ay sugo talaga siya guys. So
Ah, yun, ang sample ng masugo. Pero iba-ibang mission yan ha. Iba-ibang purpose. Pwede din magkapareho, depende naman siguro yan. Pero, pwedeng magkaiba yung purpose, mission, or destiny. Pwedeng ganon. Pero, same pa rin na may kasama na yung mag-teach ka about spirituality, of course. Yung maging parang messenger, representative, ambassador ng langit dito sa lupa na to. Sa lupa, sa mundo na to. So, yan. Dito sa mundo ng tao. Ito pala yung ginagamit ko. Ano ang darating sa'yo kahit sugo ka, may person man darating sa buhay mo? Tingnan natin. Merong person na magme-message sa'yo na nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. May natapos, may nag-end, may nasaktan, kayo pareho o ikaw man o siya. Yun ang magme-message sa'yo. O kontakin ka niya. Past person mo yan. Past person mo na may na-leave siyang baggage, negativity, or resentment, any baggage or responsibility. Bawasan yung mga responsibility niya, yung pag-overthink niya pati, pwedeng gano'n na. Any na nagpapabigat sa kanya, na naging baggage pa. Kadalasan negativity yan, pag-overthink. Doubt, fear, mga ganun pati, resentment. And I respected na person to, para may authority ito spiritually yung tao na to. Orthodox, sumusunod sa mga patakaran, sa rules. Spiritual, someone who brave spiritually. Mataas yung status, ganyan klase ng tao. Bakit kanya i-message nitong person na to? Baka kasi papakasalan ka niya para magkaroon ng stability sa inyong dalawa, para ikasal kayo, para magpakasal kayo, para magsama na kayo, ganyan yung for once. Para asawahin ka. Bakit gusto ka niyang asawahin? Dahil anong nakikita niya sa'yo na nagustuhan niya sa'yo? Upright ba to? Tingnan natin. Yes. Kasi nakatali ka. Oo nga, tama. Kasi dumadaan ka sa transformation. Parang nakatali ka talaga dito, naka-chain ka. Yung nakikita niya sa'yo na parang stagnan ka, nakahang, na hindi makaalis, parang hindi makagawa ng paraan. Ganun. Ano yan, naawa yan siya sa'yo, naawa. Kasi nakatali, naawa siya sa'yo guys. Kasi natingga ka. Ang ganun. Ayun. Pero itong union na to, union with the Holy Spirit yan na. Kasi may mission ka, may purpose, may nakatakda sa'yo. Pag mga sugo, may nakatakda yan sa'yo. Ganun. Of course, spiritual yan siya guys, yung mga nakatakda niyan.
mission ba, mga ganun ba, purpose. Yung katulad niyan, na maging messenger ka, yun po. At meron pa yan, maliban dyan sa maging messenger, kung ano pa yan, no? Malalaman na lang yan. Malalaman mo na lang yan kung ano pa. No? Parang ma-surprise ka na lang sa mga i-reveal sa'yo ng God sa mga mangyayaring pagbabago sa buhay mo. So, yan. And parang sa umpisa ay hindi ka makapaniwala, lalo na kung hindi mo iniisip yun, hindi mo expect. Pero makikita mo yung transformation, yung pagbabago, no, sa buhay mo at yung mga kaya mong gawin spiritually, hindi po witchcraft ha, baka isipin na iba witchcraft sa evil, devil po yung witchcraft na yan. At yung mga spells sa devil. Pag ganyan na may mga purpose and mission spiritually, more on serving God, not serving yourself. More on serving others, not serving yourself. Okay? Maging selfless ka yan, pero huwag ka magpa-take advantage, huwag ka paabuso sa iba. Kasi you will have wisdom naman, you will acquire wisdom through years na through your experiences, through the experiences of others, and through observing situations around you, sa lahat ng mga nangyayari. And maka-acquire ka ng wisdom dyan na matutunan mong huwag mo hayaan yung sarili mo na abusuhin o yung hayaan na i-take advantage ka ng iba o gawan ka ng masama ng iba. Of course, you need to defend and protect yourself also and ask for protection dahil merong mga evil talaga, nasa evil forces at mga kampo ng kadiliman na atake sa'yo pag may mga mission ka or purpose in life o pag may nakatakta sa'yo or destiny ka. So yan, yun po yun. Ano lang ba ako? Bakit? mamaya. Ligaling ka ta. Ligaling bata ba? Sus. Mamaya kain. Nani? Ano ang message ng angels for you? This is a collective reading, guys. Message ng angels for you. Goodbye to the old. Hello to the new. So, mag-say goodbye ka na daw sa old na ikaw. Dating ikaw. O sa old mong buhay, sa dating mong buhay. Kasi, there is a new beginning. Welcome mo na yung new. Hello sa new world, new life. Which you will be a messenger of God. Na. Sugo. Representative, no? Mas maganda pakinggan yung representative. Ganun din yung messenger. And ambassador of heaven sa mundo po. Yan po ang sugo. So, possible makagawa ka din ng mga miracles. Parang tingin ng mga tao imposible, di ba yung mga nagagawa ni Catherine Craig? Yan. Kung ano man ang mga miracles yan, kung hindi man kagaya sa kanya, ibang klase ng miracles na magagawa mo. Kasi sugo Ganun po yun. So, ayan. You finished one part. So, see, that's why. First card is the world. You finished one part, may natapos kang isang parte ng buhay mo, no? And now, a new and even better part is beginning. Ngayon ay mag-umpisa na ng bago and even part na magsisimula. Even better part na mas better na party ng buhay mo, simulan mo. So, yan. So, itong person na to, na papakasalan ka, na gusto magsama kayo,
may message ka niya o kontakin ka niya o pwedeng puntahan ka niya, pwedeng travel to, message, kasi gusto niya magkaroon ng yung beginning sa inyong dalawa. May mga natanggal ng baggages sa kanya, no? Kung anumang baggage yan, pwedeng sumpa din ang iba yan, pwedeng negativity talaga yung kadalasan, guys, eh. Resentment man, any baggage, o negative emotions, feelings niya, mga ganun ba? Pwedeng fear, doubt, mga ganyan. Anything na nagpapabigat sa kanya, nagpapahirap, mga ganun, nagpapasuffer din, na nahirapan siya, na mabigat, kahit sa katawan niya, mabigat yan sa katawan niya. At sa isipan niya, mga ganyan, or nag-overthink yan siya na naging baggage, ganun ba? Pwedeng ganun. Ano feelings niya sa'yo ngayon ng person na to na darating sa'yo, pakasalan ka daw? Naka-recover na siya sa emotion na naramdaman niya, negative emotion, sa sadness, sa pagmumukmuk, sa yung parang namlay lang na naging negative na parang naisip niya na parang more on naging pessimistic siya or negative na alam niyo yung parang hindi siya nakakaisip ng paraan, parang dinamdam niya ng gusto, yung ganon, dinadamdam niya lang yung mga nangyayari sa buhay niya o sa inyong dalawa, na ganon yung situation nyo, na hindi siya kumikilos, parang nanamlay na lang na nanamlay, at naging emotional, nag-recover na siya sa ganon. So ano pa ang emotion or feelings nito sa'yo na Hierophant na yun na person mo? Upright ba to? Tingnan natin. Ay, emotional siya, guys. Pero naka-recover na siya sa kadalasan influences ng ibang tao din yan. Yung naging malungkot siya. Ito na yung na-release niya. Mga emotional toxicities, mga ganyan, negative emotion. Nanghinayang siya sa'yo, nag-regret. Talagang, yun, panghinayang, regret. Talagang emotional, dinamdam niya yung, or naging importante ka na sa kanya ngayon. So see, parang itong trophy na to, parang ganyan ka na sa kanya ngayon, napaka-valuable, napakahalaga na sa kanya, at importante na sa kanya, kasi nalaman niya na kung ano yung halaga mo sa buhay niya, na napakahalaga mo pala, na napaka-importante mo sa kanya, malaking kawalan ka pala sa buhay niya, yung ganon. So ano pa yung iniisip niya ngayon ng person mo na yan? Na-disappoint pati ito, guys, sa mga mistakes niya in the past sa'yo, kasi may nakaraan kayo na to, nagkaroon ng ending, ganon, and gusto niya ng new beginning sa inyong dalawa. So it's your past person, no? Ano pa ang iniisip ngayon ni Hierophant sa'yo? Ang mapangasawa ka, ang panindigan talaga na maging strong siya, wag siya mag-give up hanggang sa mapangasawa ka. Gusto niya maging partner mo, gusto niya maging protector mo, gusto niya maging spouse mo, at ano yung nagustuhan sa'yo ni Hierophant na to? Dahil dito, mataas yung self-esteem mo, and you're so attractive daw, passionate, assertive, and parang talagang na-attract, na-seduce, na seductive ka para sa kanya, yun na seductive ka, na hindi naman siguro sa siniseduce mo siya, pero hindi mo yun, kahit hindi mo siniseduce, seductive ka, na talaga na-attract talaga siya sa'yo, na-drone talaga siya sa'yo.
confident ka. Yan, fiery, confident, and so desiring. Ganon. Ano pa? Ang tungkol sa'yo o pagkatao mo na hindi mawala sa isipan ni Hierophant na yan. Na meron kang choice in life to be with him or not, or what other person or siya, or you know to how to identify what is right from wrong. Madali mong malaman kung ano yung tama sa mali, kung ano yung good from evil. So, magaling ka magdesisyon, pwede din. Ano pang gustong sabihin sa'yo ni Hierophant na to na person mo? I know that I crossed the line with you. So, see, kaya nagsisi siya eh. Alam niya na nag-cross siya sa line. Parang umabuso, lumagpas sa linya, ganun pa. Ano pang gusto sabihin sa'yo ni Hierophant na to na person sa'yo? May nakaraan talaga kayo. I look for you everywhere. Hinahanap ka daw niya kahit saan. Ano pa? Hiling niya na mangyari sa inyong dalawa ni Hierophant na yan. Yung mawala na yung parang nag-aantayan kayo. Ganon. And then, yung magkaroon ng stability, matahimik na yung isipan ninyo, yung makarecover na kayo sa mga stress, yung mga katulog na kayo ng maayos, yung magkaroon ng stable na relationship sa inyong dalawa. So, yan. It's number 4, stability. And you will feel secured na magkasama na kayo. Na sa ganun ay ma-feel nyo na secured na kayo sa relationship. Stable na kasi magkasama na kayong dalawa. Yung sabay na kayong matulog gabi-gabi. Tingnan natin. Yung sabay na kayo matulog gabi-gabi, ganun. And nakatabi nyo ng isa't isa, kaya mahimbing na yung tulog nyo gabi-gabi. Wala nang pag-alala na malayo yung isa't isa sa inyo. O may problem sa connection ninyo. Mga ganun lang. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pagka-like naman po at pagki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nagka-resonate sa reading nito.